PIP. Sabi dito sa release lang, Manila is fifth riskiest city for foreign tourists. Mapanganib. 5 sa pinakamapanganib na lugar sa Pilipinas sa mga turista. Okay. The Philippine capital ranked 9th in crime risk. Sinong pupunta na turista sa atin? Kung natatakot ang mga turista. 5th in personal security risk. Maraming manggugurgor, nandudukot, magnanakaw, nang i-extort, nang babribe, at kung ano-ano pa, pagtungtong mo pa lang sa immigration o dyan sa airport. Dahil si Marcos Jr. at si Lisa ay protektor ng polvoron. Adictos hanggang dumugo ang ilong. Ay si Lisa, si Marcos Jr., si Bangag, si Tambaloslos, ang pagnanakaw ng kabanang bayan, bribery, lahat na, araw-araw ko na pinagdadadakdak yan. Pagtitiwalaan mo ba si General Macanas na nagbigay ng kanyang saloobin, ng kanyang opinion based sa kanyang narinig sa balita kaysa sa kidnapper, tumador, smuggler, koruptor at kung ano-ano pa? Saan ka magtitiwala? At gagamitin nila ang pera ng bayan para gipitin tayo. Yung mga yawa na yan, yung si Lisa hayop na yan, ha? Nung panahon ng campaign, nakikipag-usap pa yan sa mga tao na parentahan yung kanyang kondo. May mga kondo yan eh. Nadaalala ko lang, during the campaign. Nakikiusap siya sa mga kaibigan na hanapan ng taga-renta ang kaniyang kondominium. Kasi wala daw silang pera, according to that personality during that time. Bigla ko lang naalala. Tapos ngayon, magpi-feeling royal. Saan galing ang pera ng mga hayop na yan? Pera nyo yan. Kung hindi kayo kikilos, kayong mga men and women in uniform, na alam nyo ka naman na ito ay, alam nyo ang katotohanan kung may nag-walk out o wala. Tama na, sir, mga ma'am, ang pagbulag-bulagan ninyo. Dahil pag ako na inis, hanapan ko yung taga-kulam. Okay? Anyway, mga palaga. And now what? Ha? Ano ang, ayun, gusto nilang i-take down at gusto nila talaga tayong patahimikin. And now, balikan natin ang mga sinasabi ni Marcos Jr. na mga pledges. Pledges sa pag-ikot niya sa iba't ibang bansa. Maliban sa bumagsak yung kanyang trust rating, okay, bumagsak ang kanyang trust rating dahil sukang-suka na nga kayo mga kabalangga at tayo ay tayo ay nahirang pa. Paano tayo nahirang? Ang Metro Manila ay PIP. Sabi dito sa release lang, Manila is fifth riskiest city for foreign tourists. Mapanganib. 5 sa pinakamapanganib na lugar sa Pilipinas sa mga turista. Okay, Philippine capital Manila is among the riskiest cities for foreign tourists according to Forbes Advisor. The publication ranked Manila as the 5th riskiest city with a total score of 91.49. Imagine mo, ang taas niyan. The Philippine capital ranked 9th in crime risk. Sinong pupunta na turista sa atin? Kung natatakot ang mga turista. 5th in personal security risk. Maraming manggugurgor, nandudukot, magnanakaw, nang i-extort, nang babribe, at kung ano-ano pa, pagtungtong mo pa lang sa immigration o dyan sa airport. 7th in health security risk. Pang-7. Ibig sabihin, kapag ikaw ay inatake sa puso, walang ambulansya na agad-agad na magre-rescue sa'yo. Why? Kasi ang mga ambulansya ay ginagamit ng mga kapitan del barrio, kapitan de barangay sa kanilang mga personal na pangangailangan o vested interest. Yung mga ambulansya yan, dapat ginagamit yan sa mga emergency. Pero hindi yan madalas ginagamit sa mga ordinaryong tao. Dahil kung kailangan mo ng ambulance kapag ikay nasa barangay, tama ba? May nakausap ako, I think si JM during that time. Ang ambulansya ay nasa 20,000 pesos para makakuha ka ng ambulansya. Let's say, for example, na sa bahay mo, may inatake sa puso. May tatawagan ka ba ng 911? Wala. Dito, mabilis sa Amerika.
Sa Pilipinas, hindi. Kasi ginagamit ni Mayor, ginagamit ni Kapitan yung ambulansya na ambulansya ninyo. So ngayon, wala kang pera. At maabot ka ba sa ospital, maliban sa traffic pa? Patay ka na. Di ba? Patay na turista, yun ang ibig sabihin. So kaya yung mga turista ay takot na pumunta sa Pilipinas dahil sa ganitong sistema natin. Ni ambulansya, wala ka. Pag may na-heat stroke dahil sa sobrang init, walang pakialam ang gobyerno sa inyo, mga kababayan. At walang pakialam talaga, makapasok lang ang turista, makabili lang ng ticket, tapos ang tataas pa ng, yung mga restaurant, tinataga pa yung mga foreigner. Diba? Akala mo, ginto yung tinda na kanin o ulam sa Pilipinas. So talagang hindi naman lahat. So ibig sabihin, talagang mababawasan tayo ng mga turista. Yung compare to Thailand, nung pumunta ako ng Thailand, mas mura di hamak. Di ba? Pareho lang naman ang, masarap ang pagkain sa Thailand. But ganun pa man, tuloy natin dito. Okay. Pang-siyam, sa infrastructure security risk. Okay? And 12 in digital security risk. Joining Manila in top 5 riskiest cities are Lago o Nigeria. Tingnan mo, ka-level natin. O, tingnan mga ka-level natin. Nigeria, Myanmar, Pakistan, pangalawa. Yan ang mga ka-level natin. See? Now, ano ang sinasabi ni Bangag Jr. na kapag naupo siya ay magiging Singapore-like na tayo. Kung hindi sana napatalsik ang tatay ko, ang tatay ko dapat Singapore-like na tayo ngayon. Ay, nakaupo ng putangin na ngayon. Ano na tayo? Colombia na. Diba? Narko na tayo. Dahil si Marcos Jr. at si Lisa ay protektor ng polvoron. Adiktos hanggang dumugo ang ilong. Yan ang inyong ngayong bayan na talagang gustong lapastanganin ng mga walang hiyang ito. Ngayon, saan tayo pupunta ngayon? Mga palangga, magmarcha na, sabi ni Pobreng Pinoy. Kailangan nyo na talaga magmarcha at lumabas at magsalita at sabihin ang inyong mga hinaing. Okay, di kotse ng mga kapitan at councilors, mga empleyado ng barangay, madalas gumagamit ng ambulansya at public vehicles. Alam nyo yan. Tapos ngayon, pag kayo ang gagamit, kayo mga taxpayers, wala naman pakialam sila sa buhay ninyo. Even yung mga barangay nyo, hindi ko naman sinasabing lahat. Ang mga barangay ninyo, pag kayo ba nanghihiram ng mga ambulance, madalas yan, pinapahiram lang sa mga kakilala. Pag wala kang kakilala sa barangay, machuchugi ka, magugurkur ka, hindi ka makakarating sa ospital. Kasi pinaprioritize nila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Dahil kung may pakialam sila sa buhay ng Pilipino, yung 90 billion na pera from PhilHealth na dinivert sa Office of the President para sa mga kapritsyo ng bangag na yon, hindi dapat nila gagawin yon. Dapat para sa inyo. Kung matino ang gobyernong ito, okay, mga kababayan, yung 800 billion na unprogrammed funds, hindi sana nanakawin ng gobyernong ito, mga kapalangga, kung mahal nila kayo. Kaya matatakot talaga ang mga turistang pumunta sa Pilipinas dahil alam nila na ang presidente nyo ay Adictus Benedictus, polboronic. Nakikita ng buong bayan na ang First Lady nyong Bartek ay nang aagaw ng alak, sugapa, tumador. At ngayon, anong drama-drama niya ngayon? Di ba? Ang tawag dito? Ang recent niya ay kahapon, di ba? Inawardan siya. Ano yun? Hinirang siya. Ang ginawa siyang honorary. Ano daw yun? Honorary admiral ng Coast Guard. Mga palangga ng Philippine Coast Guard. Ngayon, sinaliksik natin. Ginawa siyang Coast Guard Auxiliary, honorary Philippine Coast Guard Auxiliary. So inalam natin, ano ba dapat ang requirements nito? Hindi kasi pwedeng natripan lang ni Lisa, ay tara na Bangag, Kuting Junior, pumunta tayo sa Philippine Coast Guard, mag-picture-picture tayo, ipakita ko yung butod ko na parang, diba, na puno-puno ng alak, tapos picture-picture, sabi nga nang nag-comment, mas maganda pa ang Lady Guard sa SM sa itsura niya. Diba? So mag-picture-picture siya, tapos drama-drama, ito yung mga pakitang tao lahat. Kasi mga kababayan,
dapat kapag ikaw ay hinirang na as reserve or volunteer bilang Philippine Coast Guard Auxiliary, may mga requirements 'yan. Okay, although pasok siya, 'di ba? Pero you know what? I'm not sure. Mayroon ba ditong may alam sa Philippine Coast Guard? May age limit ba? Kasi ang nakalagay dito sa atin, nasa liksik, 21 years old and above. Kasi ako gusto kong volunteer sana dito sa yung military reserve or navy reserve dito sa Amerika. Kaso lang overage lang ang alindog. May certain age lang. Sa atin ba kahit uugod-ugod ka na babartik-bartik ka katulad ni Lisa Tanas na senior, pwede pa rin volunteer na ganyan? Di ba may certain age? Any comment, mga palangga? Mag-comment kayo dyan. Ninyo ako, i-guide ninyo ako. Ang sabi dito, para ka makapasok dyan sa auxiliary, extraction, actually yan. Dyan sa magaling illegal extraction. You must have a good moral character and no criminal record. Ano ang moral character ng pang-aagaw ng alak? Ano ang good moral character ng pangingidnap o pang-extract ni Lisa from Turkey? Ano ang good moral character na pag-a-appoint ni Lisa Tanas kay Michael Ma at isinekreto sa taong bayan at sangkot sa smuggling? Nandiyan yan sa libro ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya, you have to have this copy. Diba? You must have it. Pero wala pa nga, hindi pa dumarating dito sa